Provincial Agriculturist, Engineer Alrisa Subiri. Jer, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali na po. Naku, pagpaumanhin ninyo. Ano? Alam Galing mo? po kasi ako doon sa ating venue. Kung saan yung tungkol po doon sa ating Organic Agriculture Congress. Agriculture Congress. Okay, nasa ating malaman agad, ano itong tinutumbok ng Congress natin ito? Okay po. Actually, this is the very first Provincial Organic Agriculture Congress po. Ano? Ito po kasing ginawa natin to. May mga ron po kasing mga regional, national Organic Agriculture Congress. Yung regional po, nag-sponsor na tayo ito 3 years ago. Okay. So, ang naging ano po natin, kasi meron po tayong Republic Act 168, yung 10068, about organic agriculture. Okay. No? And then, yan po ay na-amended ng RA 11511. So, ano po ba, bakit nga ba meron tayong batas na organic agriculture? Ito po kasi para masabi natin na meron tayong safe na pagkain, okay? Safe Ligtas. ng kapaligiran, no? Kasi alam naman natin, with the use ng ating mga chemicals ngayon, talagang malaki ang epekto sa environment po natin. Yeah, totoo. Fossil fuel kasi yung pinanggagalingan ng ating mga ng ating mga chemicals, Yeah, mga fertilizers, pesticides. katulad ng urea, kasi mga okay, ganyan po, abono. So, yung proseso pa lamang niya, malaki na po epekto sa kapaligiran, ano. So, pagdating naman sa organic agriculture, ito yung nandoon sa batas na dapat at least 3% of the total area natin, agricultural area, ay 3%. devoted, at least devoted to organic agriculture. Okay. So, pag sinabi naman kasing organic, yung iba kasi pag sinabi ng organic, ang hirap yan. Yan. Matrabaho. Oo. May pagtanggi. May pagtanggi ka agad doon sa ating mga magsasaka. Pero kung titingnan po natin yung mga matatanda nating magsasaka, way back po ng hindi pa nauuso ang Masagana 99. Yeah. Kasi sa Masagana 99, dyan nagsimula yung calendar spraying, introduction of chemicals, and then other inputs. Way back nung mga bata pa tayo, Papa Perch. Yeah. Lalo ako, wala pa ako. Mga panahon na dating Pangulong Marcos noon. Yan. Pero kung titingnan natin doon, mostly organic tayo. Ganon na yun. Hindi lang ganon napapansin. Hindi lang na ganon. Pero ngayon, kung titingnan natin, ang organic natin, madali na. Kasi meron na tayong mga nabibili na mga organic organic pesticides, no? Meron na tayong organic fertilizer, may mga ganyan, yung mga dating waste na katulad ng tae ng baka, ipot ng manok, tae ng kalabaw. Yan yung mga yan nakasama na yan doon sa considered natin dati na waste. Pero inaayos, pinoprocess natin, turn into a better Pataba. better pataba, abono. So yan po yan. And then, yung sabi ko nga sa inyo, safety ng kapaligiran, the environment, safety ng tao. Yes, tao, no? So, syempre tayo, producers, farmers, fisher folks, and then consumers. Okay. So, sa farmer, syempre, hindi ka exposed dun sa chemicals na when yung pag nag-spray ka o na gano'n, na-inhale, especially marami tayong farmer na kahit sinasabi natin na gumamit ng mga face mask, wala pa protection o kaya during yung mixing pa lamang ng mga ano na to, marami pa rin hindi sumusunod kasi sasabihin na medyo mahirap, gano'n. Pero pag itong mga organic na to ang ginamit mo, hindi mo kailangan. No? Kasi protektado ka na gano'n. Sa consumer, ano nga ba sa consumer? Siyempre tayo, for example, ano ang mga kadalasang gulay ang susceptible sa chemicals? Yung mga kinakain po natin na leafy, usually highly yan ng chemicals no? Pagka hindi siya organic. Repolyo, chay, yung mga ganyan. Pero pwede mo naman siyang i-grow ng safe ka. No? Pwede ang gamitin mo lamang ay mga foliar na waste galing sa yung kitchen waste, yung mga ganyan, yung mga kanina na nasabi ko na mga ipot ng hayop, yung mga ganon. So yan yung mga ginagamit natin at marami pa tayong pwedeng makuha
dito lamang nasa paligid lang natin, no? Hindi na ng extra effort at hindi din ganun kalaki yung ginagastos. For example, sa atin sa San Jose, very available sa atin ang seaweeds. Yung tambalang po, ano. Pero isa yan sa magandang ingredient or material na ginagamit for organic fertilizer. So, marami sa atin. So, hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Kaya kahit isang ordinaryong magsasaka, kaya niya tong gawin. Yun po yung ano natin. So, yun. Ngayon, so bakit tayo nag-arrive dito sa Congress. Okay. So, syempre, gusto nating palawakin po yung kaalaman ng bawat individual. Hindi lang na magsasaka, kundi na individual. Kasi ang magsasaka, hindi nyo ba alam na mas mahal ang organic na pagkain compared dun sa binibili nating Correct. Oo. pagkain. Okay. Ang bigas, magkano ang organic na bigas, no? Bumibili ka ng regular, may 45, may 50. Pero ang bigas, kumisa 75 pesos. Punta ka sa mall. Tingnan Mas mo yung mahal. mga, mas mahal, di po ba? No? Oo. Pag sinabing may tatak siya ng organic, talagang lalo na siya ay certified, mas mahal siya. Kasi, kung tinitingnan natin, magsaing ka po. Ito, kung na-try nyo na ito, magsaing ka. Halimbawa, yung brown Kahit rice. brown rice, kahit anong bigas po. Pag iyan ay produce highly inputs ng chemicals, madali siyang Panis. panis. Pero pag siya ay organically grown, ilang araw po yan, hindi siya na halos napapanis. Kahit hindi mo siya Tsaka pag yan halimbawa na open, lahat yung mga gulay, Yes. lahat na Prutas. exposed sa mga ganyan, tayo nakakuha ng sakit dyan. Kaya ngayon, karami ng mga sakit. Lumalabas sa sakit, no? Lumalabas, Kasi oo. Dahil sa kinakain natin. Kasi bakit? Paggamit ng chemicals, may tayong tinatawag na yung days before harvest, dapat yun yung last na ginagamit mo siya spray. Pero marami kasi hindi sinusunod, no? Yung kung tawagin na withdrawal period or ano na gano'n na. Hindi sinusunod yung, kaya ngayong iba, yung mga especially high value vegetables natin, pag nag-spray yung iba, bago pa halimbawa 3 days lang or 2 days lang, harvest na. So maano natin po yun, nai-intake din natin yon. So isa po yun. Especially, sabi ko nga, like leafy vegetables, mahilig ka sa lettuce, no? Kahit hugasan mo ng hugasan yan Kahit hugasan mo yan, kasi embedded na siya Oo. doon. Oo. Pero kung yan ay ginamit mo lamang ay organic fertilizer, Yan. okay lang yon. Wala siyang ano sa atin. So mahalaga talaga yung kaalaman, no, sa bawat isa. Yun yung ating kumbaga ina-advocate, no, kaya tayo dito sa ating program Ganadong Lalawigan maipaalam at maipaabot din natin mahalaga na maibalik natin Yes. ano yung dating Practice, practice ng Tsaka yung pagsasaka. Helen, yung Mas ganyan. ligtas. Dahil nga dito sa paggamit ng mga, sabihin natin nakalalasong mga chemical sa lupa. Yung lupa natin na nalalasong Nasisira. din, Yes. like acidic na, susubukan mong magtanim Yun, tama. ng walang mga fertilizers, Yeah. hindi natutubo. Hindi katulad ng unang hindi panahon, tulad ng hindi una. naman tayo Oo. nag-aabono Oo. ng ganyan, di ba? Sabi nga, nabanggit mo, Tito Ferge, yung lupa. Ang lupa ay buhay, no? Buhay yan. Kaya nga, dapat inaalagaan mo rin siya. Hindi pwedeng, parang tayo, pag uminom tayo ng gamot, hindi pwedeng puro inom lang tayo ng inom ng gamot. May vitamins din tayong Yeah. iniinom, di ba? So parang ganoon din, dapat inaalagaan din natin yung lupa kasi kung anong binigay natin siya na inalagaan natin siya ng ang ginamit mo organic fertilizer, nare-revive siya. Nare-revive siya. Unlike ng ginagamit mo ay inorganic, no? Ito yung mga synthetic, mga urea, yung mga ano na ganyan. Yeah. Nagdi-deplete yung nutrients sa soil. So ang nangyayari, dagdag ka ng dagdag ng paggamit mo ng inorganic fertilizer, pero yung dami ng ani mo hindi tumataas. Tsaka na-immune na yung lupa. Yes. Alam mo, Helen, Nagbabato. Yes, natatandaan ko, Helen, noon pwede kang mamulot ng mga kuhol. Oo. Noon, ano. Na pwede mong kainin, may iluto. may mga gurami, may mga Yes, puyo. oo. Ngayon, wala na. Wala na. Oo. Kasi nga, yung ating environment Oo. ay masyado nang na-abuse. Ayan, to Ma'am Alrisa, nababanggit mo na yung tungkol dyan, ano, yung epekto sa ating lupa. Ito maganda rin na mapakinggan ng ating mga tagapakinig, no?
dahil ikaw ay isang talagang certified, no, na agriculturist. Totoo ho ba na kapag talagang gumagamit tayo ng organic agriculture ang ating pinapractice, ay napapanatili ang fertility ng lupa? Yes po. Ayun. Yan yung sinasabi ko na, Yun na, pagka ginagamit natin ay synthetic, nababato yung lupa. No? Kasi nagiging acidic. Kasi yung ibang ano po natin ay salt-based. Yung iba nating chemicals, yung mga synthetic. Salt-based siya. Kaya talaga nagiging acidic yung ano ng ating lupa. Saka pag ganyan, Helen, halimbawa, nag-spray ka, pag uwi mo sa bahay, yayakap sa yung anak mo, pati yung lason sa damit mo, Yes. maaano ng mga anak ng buong pamilya. Akala mo ikaw lang sa bukid, pero dala mo hanggang bahay yan. Unless na bago ka pumasok ng bahay mo, aalsin mo na lahat yung ginamit mo nung ikaw nasa field at ikaw'y maliligo. Yeah. Pero kawawa ka naman doon kasi mapapasma ka naman. Oo. No? Kawawa naman yung health natin. Pero paano pagtanggap ng ating mga magasaka dito sa paggamit natin ng mga organic fertilizers? Actually po, lahat ng munisipyo naman natin, may mga devoted to organic agriculture na tayo. Sa ngayon, meron tayong 8 munisipyo na nandun, na talagang Present ngayon sa Congress? present po doon. Kasi meron tayong organikong Mindoreño na Samahan? samahan. Organikong organikong Mindoreño. Mindoreño. Meron tayong... Narinig ko na yan. Ayan. Sila Tita Long from Yes. Magsaysay, Jimena. And then, meron tayong San Jose, si Tita Lot, yung dating BHW natin. Enriquez. Enriquez, yung dating nasa nasa health. Meron din tayo sa Kalintaan. Meron tayo sa Sablayan, meron tayong Santa Cruz, at meron tayong Paluan. Okay. So, ayan po ang nakarating sa atin. Talagang very thankful tayo dun sa mga LGU na yan kasi niyayakap nila yung organic agriculture. Pinopromote talaga. Yes Oo. po. Dapat din, na Kasi talagang ang tangkilikin. organic agriculture, may sarili na siyang program sa national. Yeah. So, hindi katulad noon, papatsi-patsi lang siya, ina-under lang siya ng rice, ng corn, ng vegetable. Ngayon, may sarili na siyang pondo talaga for organic agriculture. Itong after Congress ito, magtutuloy-tuloy na ba ito? O pagkatapos ng Congress, wala na uli? Actually po, ang target namin ay every other year ang Congress. Okay. Kasi ngayon, isang objective natin, bukod po doon sa ipaalam, no? Ang ano nga ba, meron nga bang organic agriculture sa probinsya? Meron na ho, matagal na. Pero pinalalawig pa po natin. At kung kaya meron po tayo mga series of activities until Thursday, no? Meron tayong session ngayong hapon sa Hillside para dun sa mga members ng Organico Mindoreño para dun sa mga issues and concerns na pag-uusapan. And then mamayang gabi, meron din tayong Governor's Night. No? Invite ko po kayo, Governor's Night mamaya sa Hillside. Meron namang search doon ng Miss Organic. Wow! Saya! Ano mga co-op ito? Ha? Mga co-ops? Association po yan. Association. Okay. Natin. So, yeah. And then, meron tayong awarding nung mga, tawag dito, ng mga participatory guarantee system na mga area. Yan yung mga na-certify na siya na organic yung kanilang Ginagamit? Ginagamit. Okay. Yes, So mamayang gabi rin ito? Mamayang gabi po Okay. yan. And then tomorrow, Interesting, may mga trainings pa po tayo. Meron tayong kinuha from mga resource personnel from DSWD, from regional office, para po doon sa iba't ibang issues natin pagdating po sa organic. Ang Mamayang ganda. hapon ang ano natin na is labeling ng Labeling. mga products. Opo, yan po ano natin. Ito ay tatagal hanggang 7. Yes po. Thursday. Kaya po yung ating kanina nga, Diyos ko, muntik na kaming wala kaagad ma-display bago mag-start kasi na po yung mga Blockbuster! mga products. Diyos ko, makikita mo kung nagpunta kayo, makikita mo ang lalaki ng mga saba. Yung mga saba po, ganyang kahaba, di tuwan-tuwa Yan yung ang mga... products ng organic. Yes Okay. po. Wala ka na iba-vlog. Wala ka na pala iba-vlog, ubus na. Kaya sabi ko kanina, Sayang. ay, pwede mo ba akong
bayaran nyo na lang, balikan nyo maya-maya. Para andun lang muna. Kasi nauubos na Okay. Meron tayong kalabasa, yung mga gulay, meron tayong prutas, Oo. and then meron tayong mga processed foods, na processed products katulad ng mga pastillas, na ang gamit naman ay ng kalabaw. No? Meron din tayong mga dairy products from Kalintaan. No? So, organic din yon. Kasi, ang ano ba naman May gumagawang dairy products sa Kalintaan? meron po tayo. Okay. Isang cooperative po yan. Meron po silang fresh milk na Soya. Hindi, Na fresh kalabaw. Milk talaga? ng baka. Okay. talaga? Yes. Kaya Oy. punta kayo, madami po kayo. Then we have the OMSC, nandun din po ang ating OMSC partner nandun. And then meron din po doon, nagbebenta yung Enviro. Ang product po nila ay organic pesticides. And then meron din po tayo yung locally produced nila Dr. Batiles, yung Meta, yung naman po organic din po yung pesticides and fertilizer. Meron din po doon. Wow. So, Na-miss natin yun kanina. Actually, ito po, tamang-tama po ito dahil sa krisis ngayon natin, dahil napakamahal ng synthetic chemicals. Magkano ang urea ngayon? 2,000 plus. Tsaka imported Going. pa. Yes, imported. Karamihan, imported. Oo. Pero sa ating mga locally produced na organic fertilizer, meron ho tayo, dapat na ho natin ito talagang gamitin. Yeah. Dapat ang Dapat Dapat matuto sila kung Oo. paano i-recycle. Yeah. Yeah. Alam mo Tito Ferds, pag ang area mo, ako based on experience ako pag ang area mo regularly mo siyang ginagamitan ng organic fertilizer, hindi mo siya talaga agad makikita, unlike ng synthetic kasi biglaan. fast Oo. acting yan slow release kasi si organic kaya kung ngayon nilagay mo siya, hindi mo siya kaagad Wala Huwag agad ka reaction. mag-expect Wala na agad, ganun Oo. magbuboom Oo. agad. Kasi nga siya slowly release siya. At binubuhay ang lupa. Yes, pero later on, after 3 years, makikita mo yan, lahat ng ginagamit mo na synthetic fertilizer, pababa na yan ng pababa. And then later on, dadating ka sa punto na halos hindi mo siya kailangan. Kasi, yung lupa mo, ni-revive mo na. Oo, ni-revive mo na. Kaya, yung lahat nung kailangan mo na nutrients na available pala doon, kaya mo, nakukuha mo na siya. Ganun. Alam mo, natandaan ko, Helen, sa Bagong Sikat, dati mayroon dyan yung gawaan ng fertilizer, organic fertilizer Yes na po. galing sa mga dumi ng hayop. Yes po, meron tayo din dati. Oo, dati mayroon, Meron po yan. Ano ang pangalan nito? Nakakalimut, kaibigan kami. Pero makita lang na talaga natin yung mga binanggit natin, mga importansya, kahalagahan kung bakit Yung sa kailangan. seaweeds, ano kahalagahan nito? Oo. Actually po, ang seaweeds ay marami siyang gamit. Ang isang dyan ay sticker. Isa yan, sticker. Yung limbawa, nag-spray ka, sasamahan mo siya ng extract, isa yan, para yung ginamit mong pang-spray ay kahit umulan, Hindi siya maalis. mawawash Ayun, out. oh. Isa yan. Isa po yan. Merong, ano pa nga ito, ginagamit mo din siya na enhancer, pampaboost ng pampapintog ng Mga bunga. butil. Mhm. Maganda din po iyan. Kasi ang seaweeds kasi maganda yung kanyang content para tumigas, bumintog yung ating laman. Totoo ba yun? Parang napakinggan ko din na yung mga ilang klase ng tsinelas, saka Yes yung po. ilang klase ng palanggana, Yes po. ay mayroon daw yung Component, sa may seaweed. component. may component Oo. na galing sa tambalang. So totoo pala talaga. At may market. Opo. Ang Tambalang. Yes po. Pag nagtanim tayo Kaya ng tambalang, dinadry. meron Oo, talagang dinadry. mga namimili. Okay, May pera. engineer. Even po yan, Oo. medicines. Ayan, Talaga. mga shampoo, yung gano'n. Kahit yung sa component ng gulong, na ganyan. Yeah, mga Well, plastic, talagang ano. dapat tangkilikin natin ang organikong pamamaraan Opo. ng pagsasaka. Kaya isa ito sa binibigyan ng tulong ni Governor Ed Yeah. sa ating mga mangingisda through OPA. Yes po. Actually, farmers and fisher folks na mga para po just nabanggit nyo ang tulong po talaga dahil very supportive ang ating ganadong gobernador last year po namigay ang ating probinsya ng
hauling truck sa mga organic association natin. Aha. Binigyan po natin niya ng hauling truck. So kasama dyan itong organikong Mindoreño? Yes po, yung mga organiko Mindoreño po yan. Kaya po, yan yung mga ginagamit naman nila ngayon pambiyahe ng kanilang mga produce. At the same time, isa din po yan sa nagagamit ng mga munisipyo or ng mga association Yeah. or ng cooperative natin na nagpa-participate sa P20 bigas po. Ayun. Yun. Okay, engineer. Ganun talaga yung ano. Ngayon pa lang binabati na tayo ng congratulations. Alam ko Salamat po. hanggang 7 magiging Yes successful po. yung Congress na. Panawagan mo sa ating mga kabayan na magsadya at puntahan yung ating exhibits para tangkilikin natin. Lahat po kayo, Occidental Mindoro, mga Mendoreño, punta po kayo sa San Jose, dun ho sa area ng Pamaguhan, no? Yung katatapos lang po nandoon po ang lahat ng produkto na organically produced, no? Hindi ho kayo matatakot bumili kasi very safe. Kahit kainin nyo right away yung mga saging doon, very safe po siya dahil wala ho siyang spray na chemicals. Nandyan din po yung mga pasalubong natin. May mga pastillas tayo dyan, mga chips, lahat po yan. Siyempre, yung mga taro chips naman na yan galing, imagine nyo, galing yan sa mga katutubo pa natin, binibili po yan ng mga processor natin sa mga katutubo. Kaya po yung ating programa po ngayon, napakadami po ng tinutulungan. From the producer ng raw materials hanggang doon sa processor po, no, yung ating mga byproducts na ng mga organic materials po natin. Okay. So lahat po kayo, iniimbitahan ko po kayo, punta po kayo sa Pamaguhan area po ng San Jose sa May Plaza at bumili po tayo ng mga organically produced na pagkain. Very safe po to, manamis-namis. Huling tanong ko na lang, after ng Congress, saan pwedeng maka-avail o makabili ng ganyan mga produkto? Okay po. Every municipality po yan dahil may mga organikong Mindoreño tayo na association na group. Pwede nyo po silang itap, no? Halimbawa sa San Jose po dito, meron ho tayo itong taga Central, no, kila Atilot Enriquez, or dyan po sa San Jose, sa Mau mismo. Meron po tayong organic hub po diyan. Yung isang area po nila, pwede po diyan. And then, sa Santa Cruz, meron din po tayo. Lahat po iyan, pwede nyo po kaming kontakin sa aming tanggapan at itatap po namin sila para po kung kayo ay may order na maramihan. Yun. Okay. Kaya marami mong ordering pastillas Yes. sa Paluan. Paluan. Nandyan. Nandyan ngayon? Nandyan, Okay. oo. Yung fresh milk ng Nandyan baka, din po gusto from ko yan. Kalintan. Pag umaga lang siguro yan. Hindi po. Kahit Hanggang gabi po. Hanggang gabi kami. fresh pa rin siya hanggang gabi? Yes po. Naka-ref naman. Hindi naman niluluto na yan. May ano po. Iinom ng diretso na Ikaw, yan. kung gusto Hindi, mo. May process na po Oo. siya. Okay, Process pwede po na, siya. no? Yes, Oo. process na. Galing, Kaya galing. nasa ref na po siya. Nako, At buti na lang. ibang ano na yon, iba't ibang variant na, no? May chocolate. Oh, may, talaga. Ganun na. Ganun na nag-ano ang ating mga Nag-level up na, no? Galing, producer. ano? Salamat, swerte at meron tayong opa na napakagaling at dedicated sa kanyang trabaho. Kaya ating mga magsasaka, ating mga mangingisda, no, talagang may pag-asa po tayo Yes sa ating pong mga hanap buhay. So let's be organic. Go organic po Go tayo. organic. Organic. Tangkilikin natin dahil sa ating kalusugan at sa ating kapaligiran. Yes po. Thank you. Sakto po yan ngayon. Oo. Para hindi tayo masyado maghirap sa mamahaling That's fertilizer. right. Okay, para tayo, Helen. Ma'am Alriza Zubiri, ang ating pong opa. Siyempre, tayo rin po nagpapasalamat sa lahat ng ating mga radio partners. Sa ngalan ni Governor Ed Gadiano at ng mga department heads ng ating pong probinsya, kasama po ang ating PIO Occidental Mindoro. Ito po ang inyong lingkod, Helen Pilaro de Guzman. Magandang tanghali na po. Pwede nyo nga panood sa YouTube. Search lamang ang Ganadong Lalawigan. Sa ngalan po naman ng PIO Online Radio at ng ating radio partners, ako naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati, isigaw natin sa buong mundo ng topic Ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po.